Tikman ang napapanahon na prutas na madalas ding itulad sa mga politiko. Balimbing. Alam, kasing asim ng aking pagmamahal. Lamig yung siya. Tamis. Refreshing. Sakto sa eleksyon, nagkalat po ang mga balimbing. Panahon ngayon ang prutas na madalas itulad sa mga politikong papalit-palit ng partido at kaalyado. Balimbing! Ewan kung nagkataon lang, pero sakto ngayong eleksyon ang prutas na ito in season. Napapanahon ang pangalan kasi nito ang siya ring tawag sa mga kandidatong papalit-palit ng kaalyansa o partido. Balimbing! Ang mga puno ng balimbing dito sa Barangay Lumay sa Baligin, Zamboanga del Norte, hitik ngayon sa mga berde at bilohaba nitong bunga na kung hinihiwa, naguhugis bituin. Kaya ang tawag dito sa Ingles, star fruit. Itong balimbing po dito sa amin ay hindi ito tinatanim, kusang tumutubo sa aming mga paligid sa ilalim ng nyugan. Mga freshly picked balimbing, paborito raw nilang papakin. Isinasawsaw sa bagoong o hindi kaya sa asin. Yummy! Gusto mo naman. Kasing asim ng aking pagmamahal. Hayaan lang sila mahulog minsan kasi daming bunga eh. Minsan ang mga bata kumakain sila. Noon po, mahirap lang ang mga magulang namin, hindi sila makabili ng suka. Ang ginawa nilang suka ay yung balimbing. So halo sa lutuin nila. Kaya para hindi masayang ang mga pinitas na balimbing ni Tita, ginamit niyang pampaasim sa kanyang specialty. Paksiw na isda sa balimbing. Mao ni ang ato ang paksyo nga isda nga naay balimbing. Lahir jud kung balimbing may gamiton kaysa suka. Mga nga jud ang natural nga lasa. Nawala yung langsa, tapos medyo matamis-tamis yung sabaw dahil sa katas ng balimbing. Mapapangiwi ka rin daw sa asim kapag balimbing ang ipinangsahog mo sa sinigang. Ayan. Tamang-tama lang ang timpla. Lamig yung siya. Pero ang balimbing dito sa Pantukan, Davao de Oro, manamis-namis daw? Ay, balimbing nga. Paiba-iba ng lasa. Si Claire kasi, ginagawa itong jam. Ang mga balimbing, pinitas niya mula sa 3 puno sa kanilang bakuran. Dala po ito ng mama ko galing sa auntie ko sa kabilang lugar. Kinuha ng mama ko yung buto tsaka tinanim dito sa lupa namin. Tuwing panahon daw ng balimbing, nakapupuno sila ng 2 timba kada araw. Yung sa mababa is pinipitas lang namin at saka yung nasa mataas naman, sinusungkit namin. Hinugasan niya muna ang mga ito at saka binalatan. Pagkatapos natin kunin yung buto, hiwain na naman natin ng pahaba para manipis tingnan, tsaka madali lang maluto. Ang mga nahiwang balimbing isinalang sa apoy at tinimplahan ng asukal. Antayin lang natin kumulo ito ng 1 oras. Kapag ganito na yung itsura, malapit na itong maging sticky. Malapit na itong maluto. Perfect
perfect ipalaman sa tinapay. Iyang lasa kay, nadya mo siya aslom-aslom gamay, pero mas nangingibabaw tong tamis. Pwede na siya pang merenda. Nawala na yung asim niya. Ang sarap-sarap iparis ng kape. Nung una, gumagawa lang ng balimbing jam si Claire para sa kanyang pamilya. Pero dahil pumatok ito sa kanilang panlasa, sinimulan na niyang ibenta. 70 pesos kada tub o plastic container. Nung February lang namin na subukan na ibenta. Kinita ko doon sa 9 tubs is 630. Yung kinita namin is binibili namin ng ulam para dito sa pang-araw-araw namin. Dito naman sa farm ni Mark sa San Antonio sa Nueva Ecija, ang mga napitas na balimbing hindi lang pinapapak, ginagawa ring pamatid uhaw. Balimbing juice kayo riyan! Hihiwain ko. Tatanggalin ko yung mga dalawang dulo saka yung gilid kasi ito yung may ugat eh. Kaya kailangan tanggalin muna natin siya. Medyo papait siya ng bagya saka mahirap siya inumin. Kakapit siya sa natin sa gilagid. Ang balimbing inilagay sa blender, tinimplahan ng honey at hinaluan ng konting tubig. Mas masarap, refreshing. Pwede palang gawing juice tong balimbing, lalo na ngayon sa panahon ng tag-init. Lalo na sakto sa eleksyon. Nagkalat po ang mga balimbing. Tuwing summer, ito raw ang laging inihahanda ni Mark para sa kanyang mga trabahador sa farm. Mga healthy fruits na lang ang pinapainom natin sa kanila. Halos everyday namin ginagawa. Ang ideyang ito, nakuha raw niya nung minsang bumiyahe siya sa Thailand, kung saan niya binili ang mga puno ng balimbing sa kanyang farm. Tinry ko yung itanim dito sa atin, nabuhay naman saka namunga. Nung namunga siya, ginarapted ko na siya, pinarami ko na siya. Si Mark, ginawa na ring negosyo ang pagbibenta ng balimbing seedlings. Yung 2 to 3 feet, 500 po ang isang puno na benta namin. Tapos yung mga 6 feet na may mga bunga na, 1,000 to 2,500. Depende po sa laki. Ito ay nagtataglay ng vitamin A at vitamin C. Ito rin po ay magandang kainin ng mga taong may high blood pressure kasi nakakapagpababa at saka yung may mga diabetes kasi mababa rin ang kanyang glycemic index. Ang balimbing, 5 ang kanyang angles. Na turingan ng isang tao ay balimbing kasi gawa nitong iba-ibang mukha na ipinakikita. Paalala lang po, ang mga balimbing, pinapapak, ipinapalaman, at iniinom lang ha, hindi dapat inuugali. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.